all right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Eto muli tayo, no? Magbibigay po tayo ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless the Marcos administration and protect it from the kampo ng kadiliman and their minions. So, pasensya na kayo, ganun po ang ating script sa ating intro. Siguro alam nyo na yan, sa ulo nyo na mga kababayan, ano? So, ano po ang pag-uusapan natin mga kababayan? Ito pong kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang hell-bent sa pagtatanggol sa kanyang tatay Digong, no, at nagsagawa pa ng kanyang hearing, at ngayon nga po nakakita po tayo ng video na kung saan siya po ay nagpunta sa ombudsman at nag-file ng kaso laban sa mga gabinete ng Pangulong Marcos, no. Sinampahan po ng kaso, no, yung po yung kanyang rekomendasyon sa ombudsman. Nais niyang imbestigahan ng ombudsman ang 5 katao na mga cabinet members ng kanyang kapatid. So therefore, walang kapatid, walang kaalyado, di ba? Yun yata ang mantra ng Marcos. Pero maling Marcos itong si Amy, no? Kasi ang pinoprotektahan niya hindi po ang interes ng bayan. Ang pinoprotektahan niya ay ang interes ng mga Duterte. Pinapakita niya kung gaano siya kaloyal sa mga Duterte. Sinampahan niya po ng reklamo sa ombudsman itong si SOJ Remulla Crispin, DILG Secretary. Alright mga kababayan, napatigil po tayo kasi nandito po tayo sa Tire and Auto Center. Tayo po ay nagpapagawa ng break, no? May mga tao po baka marinig yung usapan, hindi naman natin kalingwahe, no? So anyway, tuloy po natin. So si Secretary ng DOJ Crispin Remulla, Secretary ng DILG John Vic Remulla, si PMP Chief Marbil, si CIDG Chief General Torre, at si Ambassador Lacanilao. Yun po yung binabanggit niya doon sa kanyang final report sa kanyang press con sa Senado. Talaga pong ito paghihiganti na lang ito, no? Biruin ninyo, totoo kaya yung mga final report niya na na-violate ng 5 ito at ng iba pa yung anti-graft and corrupt practices? Tapos si Torre, meron pang isang Republic Act na kung saan hindi niya inalaw yung immediate family, lalong-lalo na si taing Vice Presidente ng Pilipinas na pumunta doon kay Digong. Hindi siya pinapasok ni Torre. Talagang sa ating mga admin supporter na pinaliwanag naman ng administrasyong ito na they are just following the rule of law, no, na kung saan ginamitan ito ng Republic Act 9851 na kung saan yan po yung batas na nagsasabing meron tayong crimes against humanity law at genocide at iba pa. Pero itong si Amy Marcos, no, ala po, talagang pinakita niya ang kulay niya. Kakalabanin niya lahat, walang kapatid, walang kaalyado, pero mali po, no? Ayaw nilang tignan yung ginawang proseso, pero para sa kanila, sabi nila, binayolate ng administrasyong ito ang human rights ni Digong. Abay, may human rights pala si Digong, pero nung panahon niya walang human rights ang mga Pilipinong allegedly mga suspect. Pero pagdating sa kanya, gagamitan lahat ng libro ng human rights, di ba? Yun tayo Yun ang masakit doon mga kababayan. Si Pangulong Marcos, magpapaimbestiga diyan sa Prime Water. Yan ang tama, kasi totoong reklamo ng mamamayang Pilipino. May mga resibo. Pero itong si Amy Marcos, mamamayang Pilipino ba majority ang nire-represent niya? Hindi po. Para lang sa mga Duterte, interest ng Duterte, at higit sa lahat, pinapakita niya na sige, sa mga darating na panahon na sukbitin nyo tong mga kaalyado ni Digong na kasama dyan sa ICC listahan, ito ang mangyayari sa inyo. Ulitin nyo pa. Ulitin nyo pa. Talagang may kalalagyan na kayo. Hindi na ako pupunta sa ombudsman. O ngayon,
Pinoprotektahan nila ang interes ni Sara Duterte, ni Bato at yung mga cohorts ni Digong sa extrajudicial killing. Yan po yung mga kababayan. Kaya itong si Amy Marcos, good luck sa'yo. Oo. Good luck sa re-election mo. Ano kayang magiging trabaho nito mga kababayan pag ito hindi na uling nailuklok sa Senado? Malamang papasok yan sa Office of the Vice President. Kasi magkakampi sila ni Pusiti, di ba? Tae rin yan eh. Ang taeng Marcos, si Senator Amy Marcos. Di ba? Ito pa. Ang tambalinang ano yan, palingkera? Hindi ko alam. Ano bang magandang moniker kay Amy Baba? Biruin mo, no? Talagang kahit sabi niya, kahit mag-isa na lang siyang titindig kay Digong. Kasi tinaboy na po siya ng mga Duterte minions. Anong sabi ni Harry Roque? Oy, ikaw, babang mangga. Ha? Babang mangga pala tawag sa kanya, mga kababayan. Nakakahiya po. Na? Iboboto lang daw siya dahil nirekomenda siya ni Sara. Imposible po yun. Hindi po siya iboboto ng mga dutae. Ibabasura yan. Sige, bet on me mga kababayan. Ibabasura po nila si Senator Amy Marcos. So, hopefully, di na nga ako makapag-antay sa resulta ng May 12 Sana bukas paggising natin, May 12 na, para magbotohan na, magkaalaman na, magkabilangan na para malaman natin kung papasok yung mga Manchurian candidate ng mga checkwan ng mga senador, di ba? Ilang araw na lang yan, isang linggo na lang, lilipas na rin yan. Pagtapos ng May 5, paggising nyo, May 12 na, Lunes na, botohan na. Magulo to, madugo tong ano na to. Bakit madugo? Yan po, may mga tinitegi na nga, no? Condolence po dyan sa isang nominee ng ang bumbero ng Pilipinas, no? Condolence po sa family, no? Sa mga grupo nila. Sana mahuli po yung ano dyan, pumaslang, no? Senator Amy, bakit sa ombudsman ka pumunta? Bakit? Kasi po kakampi nilang ombudsman. Meron pong Republic Act dyan, 6770 na nakita natin. Hindi ko po alam kung yan po ay nabago na-amend na, may bago ng batas dyan. Ayan po ay tungkol sa Ombudsman Act of 1989. Diyan po sa Section 15, sa ibabang baba ng Section 15 na yan ng Republic Act 6770, the Ombudsman Act of 1989. Sinasabi dyan na highest priority na imbestigahan ng ombudsman ang mga high-ranking officials ng gobyerno. Di ba? So therefore, kahit na ano pang dami ng kasong ipinail sa ombudsman, kung ang mga yan ay pipitsuging position lang naman, pero itong ipinasa ni Amy, malamang unang-una yan na itatakel ng ombudsman kasi nandoon sa Republic Act niya, yung Ombudsman Act of 1989. Republic Act 6770, tignan ninyo. Section 15 sa dulong-dulo, meron yan Section 15:11. Sa dulong-dulo, after 11, may clause doon. That the Ombudsman gives highest priority to the high-ranking officials who are being into an probe for investigation. So therefore, high-ranking officials yung ipinasa ni Amy. So baka mas mauuna pa yan sa mga kaso ng mga Duterte minions. Tingnan nyo yung mga Duterte minions na nakinasuhan sa ombudsman. Hindi po gumagalaw. Pero pag anti-Duterte ka, hindi ka kakampi ng Duterte, mauuna ka. Mas mauuna itong mga ito. Si SOJ, si DILG, si Marbil, si Torre, at sila kanilaw, mga high-ranking officials ng Marcos administration. Mauuna po yan, mga kababayan. Kaya doon pumunta si Amy, alam nila, si Martires, kakampi nila. Digong appointee, mga kababayan, pagkakataon ng mag-revenge. Pero anong sabi po dyan ng Rimulya Brothers? Hindi kami natatakot dyan. Sabi ni Marbil at Torre, hindi kami natatakot dyan, handa kami. Lalo na si Torre, sampahan nyo ako ng kaso, sabi ni Torre. Di ba? Ewan ko lang kung kay Lacanilaw. Mukhang tahimik po si Lacanilaw. Sa bagay, mas maganda nga yung tahimik para hindi magamit yung mga sasabihin mo laban sa'yo, di ba? Hello, Roque. Si Roque, ganun po. Daldal ng daldal. Talking about Roque, mga kababayan. Si Roque po, mga kababayan, ay may bago na namang naratiba. Pero actually, hindi na po bago ito. Rehearse na to. Recycled. Repeat. Anong sabi niya? Na ang mga Marcos daw po ay mga magnanakaw, klepto, dahil daw po sila ay mga
anong tawag dito? Yung nagla-laundering ng pera. Money launderer. Meron daw pong $100 million na minali laundering ninakaw ang mga Marcoses. Kasama daw doon po ang Pangulo. So ibig sabihin, tinutukoy niya ang tatay ng Pangulo. Nandun daw sa Hong Kong. Hoy, Roque, hindi na bago yan. Luma na yan, Roque. That was so yesterday. No? At sa tingin mo, natatakot ang Marcos dyan? Ha? Mag-file ka ng kaso. Ha? Eh kung sa sinasabi niya, bakit hindi na lang daw maghari-kari? Yung magpatiwakal, mag-suicide ang mga Marcoses dahil mga magnanakaw, mga mandarambong. Eh bakit nila gagawin yon? Ibig sabihin, pag ginawa nila yon, sasabihin ng tao, ay guilty yan, kaya nagpatiwakal, binawi nilang sariling buhay. Ha? Hindi ganun ang Marcos. Haharap yan sa korte basta't magsampa ka ng kaso at yung kaso mo, samahan mo ng matibay na ebidensya, kupal. O, sinong hindi mag-uinit? Kasi si Roque, ginagamit niya yung ginamit ng mga Aquino apologists na magnanakaw ang Marcos, mandarambong ang Marcos, nek-nek mo. Wag kami, luma na yan. Hiniram mo lang yan sa mga dilawan, sa mga kalaban ng Marcos. Sa bagay, anti-Marcos ka nga pala, pero luma na mga kababayan. Inuulit-ulit lang yung ginagawa nilang kasinungalingan sa Marcoses. Bakit maghahari-kari? Bakit magpapatiwakal, Roque? Para sabihin nyo ay guilty. Ikaw kaya, sabihin namin sa iyo yun, gagawin mo? O, ikaw ang totoong may kaso. Ikaw ang may totoong ebidensya ng kagaguhan. Eh sa'yo, puro kadaldal yung sinasabi mong nasa Hong Kong. Nako, patunayan mo. Dalhin mo sa korte. Ipakita mo sa PCGG. O ang PCGG, lahat ng penal na criminal case, bulagta, talo. O kaya, nako Roque, puro kadaldal. Kaya lahat ng sinasabi mo nagagamit laban sa'yo. Ay, nako po. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.